But look what we have, what we produce for the people. Yan ang tandaan ninyo kayo mga taga Maynila. Mas maganda ang Davao kaysa inyo. Punta kayo dito. May makita ba kayong basura dyan? May mga daan ba dito na puro bulok? Sige na, punta kayo dito. Dito namin binuhos ang pagod namin. We kept at bay yung mga kalaban natin na mga komunista ng binibili ko. Halika, bili ka dito. May makita kayo, may produkto kami. At may makita kami. Wala kaming mga mansyon kagaya ninyo. Huwag na tayo magbulan. Lifestyle check. Okay. Let the military do it. Para walang... ang asahan mo dito, military. Kaya the military, since I am asking illegitimate help, hindi naman ito I am not, it's not a coup d'etat. I do not like that. Pressure lang ninyo. Kung ayaw ninyo ng public, if you are not really ready to go public, do it by whispers. Sabihin ninyo sa kuha na i-audit yan. Kaya pati kami dito interesado. Diyan ninyo makita, military pati police, paano kayo dinala ng gobyerno up to this time. Sa karaming pera, tapos itong pensyon, I doubled your salary. Panahon ko. For the first time ever. Panahon ko, sinabi ko sa kampanya, hindi dahil gusto kong manalo na butuhan ninyo ako. No. It was a matter of principle kasi nakikita ko yung police ko na mayor ako. Nahirap. No, mayor. Katira pa sa squatter ang iba. Wala ng pagkain sa kaliit ng sweldo. So, I doubled it. Ngayon kayo, sa Congress, or whoever is that idiot, pinapabayad kayo, dahan-dahan, you have to contribute. Kunin doon sa Pension. sweldo ninyo na dinublik. Dinublik ko na nga eh. Ngayon kukunin pa sa inyo. Dinayang hindi ako tatakbo ng presidente. Pero sige. Ang mga congressman, sige na, ginabulungan mo na. Ito naman mga congressman, kayo mga Pilipino, sige. Tignan ninyo mga congressman. Ito congressman ha. Marami diyang congressman. Nakita ko talaga, mata ko. Itong mga party list ng mga komunista, nag-umpisa ito na tamaraw. Tamaraw talaga. Tamaraw. Sasakyan. Yung iba naglalakad, nagtataksi lang. Tapos, member ng Congress, kasi party list. Party list naman, if you have a sufficient number, you order. That is the lousiest job of a constitutional body ever. Yung kay Cory, pagkabugok naman yung mga tao na yun. Tignan mo, sino nakikinabang sa party list? Yung mga mayaman at yung mga gangster. Yung PA. Tignan mo anong nagawa. Ngayon, combine yan sila to attack. Well, sa awa ng Diyos, kami nangailangan ng pera para mabuhay. Pero ako, mga anak ko, magnakaw ng pera sa gobyerno.
Dahil namin ginagawa yan because we had the confidence of the Filipinos. Hindi naman kami natatalo. Ako, wala akong talo. How many years Never once. na politiko ako? Wala akong talo. Presidente ako. Paglabas, sus Maria Jose. Wala kayong makita. Bahay ko. Nandyan. Dunya Luisa. Saan yung picture ng bahay ko? Gusto ko makita. Bahay ko, nandyan ba? That is the house of the former president. Yan pa rin, kahit nung mayor siya. Lumabas ako for president. Lumabas ako dyan, patang Manila. Umuwi ako dyan. Ngayon nandyan na ako. Ang iba mayor lang, pero mga mansyon ng bahay. Lahat ng congressman. Lalo na kung nag-congressman o kaya nag-senador o kaya nasa higher office. Ay nako. Ako lang, pastor, ang presidente ng Pilipinas na walang bahay sa Maynila. Wala akong matirahan na bahay doon kung nandoon ako as president. Hotel. Barato na hotel. Hindi yung 5-star. Ano ito? Bang general? 2-star, 1-star lang ako. That's why, Mayor, May linis na banyo, especially banyo, malinis ang kwarto. that's why ang public trust ng tao nasa iyo, because public office is a public trust. And public trust cannot be without money. And ikaw talagang nakita na uliran na tagapamuno hanggang sa pinakamataas na posisyon na where all the temptations, the big temptations are found. But you remain in your integrity and honesty in dealing with the people's money. That cannot be hidden. Hindi matatago yan. That's why you can speak boldly about it. Kaya nakikinig ang tao sa iyo. COA, Commission on Audit, do what is demanded of you by law, by the Constitution. And we are asking it, the people, na gawin ninyo para matahimik ang bayan. You know, Mayor, I think this is very timely because they were ganging up on Vice President Sara, whose legitimate request is to really help in the education department. Gamitin niya yun. They gang up on her in the guise na they are trying to find out any fault sa kanyang confidential fund. Knowing nasa administrasyon siya. And they were not supposed to do that to her. And we know her integrity. We are vouching for her. Pero ang layunin talaga, sirain siya. Sirain siya, pabagsakin siya. In the guise na tinitingnan ko kung ano. Now, pumutok na sa inyong harapan ang malaking volcano. Kung mag-audit kayo ng isang vice president, kayo na talaga lahat. Yun ang sabi ng ating former na Pangulo. Just open the books. That's it. So the people may know that all government officials are transparent. Kaya inamon na nga kayo, pati sa kanya, nung una pa, which is a very transparent challenge to all. Thank you po, Mayor. Unahin na nila ako, pati kay Sara. Make it a priority. And
COA should come up with a public statement to this challenge. I am not asking you, COA. I am challenging you to initiate the opening of all records of the government, especially the finance side of it. Sana ninyo para malaman natin. Or I will go to the Supreme Court or on the Ombudsman. Sabihin ko sa inyo, Ombudsman, kindly tell them that there is a constitutional mandate there. And there is a Filipino citizen asking to be guided by what the books are all about the finances of the government. Yes, Mayor. So it's not only we, the Congress, but we, the people. Because we are taxpayers also. Thank you po, Mayor. Pastor, second thought, kung magtagal tayo dito, wala namang kwenta talaga ito. The last ano niyan is, there was a criticism, there was an outcry in Congress, naturally, itong mga as institution daw, tapos also criticizing me. Then now, mayroon tayong third. Opening up. Wag na tayong magdebate. Just open the book. No more talk. No more talk. Show us where the money is and how it was spent. By all. By all. Kami, ako, Wow. Congress. Makikita ninyo, my dear countrymen, makikita ninyo unto the horror of the military, nagkulang-kulang ang pera. Pati yung pensyon ninyo na binigay ko, ay yung pera ko, sildo ninyo, dinoble ko. Ngayon kunin pa para sa pensyon ninyo. Ayaw magbigay. Iba yung pensyon. Hindi yung pera na kukunin nyo. Ako, hiligay ko sa military, hindi ano. A little pressure. Total, we are a democratic process. Everybody can exert pressure on government to do what is right and just, fair. Ganun lang. Good. I'm not starting the military to revolt or magkudita. Hindi yan. Siguro, pag nakita ninyo ngayon, if you now see how the money was spent wantonly by Congress, then maybe it's your decision. Tignan mo muna what the mess is all about. Hindi daw mag-udyok sa inyo o wala akong gawin. Parang baka makulong pa ako. Problema, makulong ako, kayo pa ang magwardya sa akin, loko na. Pero kayo, tignan ninyo how you suffered all these years and how Congress wallowed itself with the money of the people. Hindi lang ito ngayon, pati yun sa panahon ko. But not that much. Villar was a very mayaman. And he was a sensible person. Yung iba, wala, bahala kayo dyan.
Basta tignan lang ninyo. Especially the military. Kasi ngayon kukunin pa yung sildo na binigay ko na kinukulit pang kunin uli. Naku. Binigay na yan tapos kunin. Ito. Pero huwag ninyo akong sundin kaya mainit kasi ulo ko. Ako lang.